Magandang gabi sa atong tanan, mga kapatid. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin po, sa pag-aaral natin. Pasensya na po, hindi po ako marunong mag-Bisaya, kaya mag-Tagalog lang po ako. So, kahapon o kagabi, ang pinag-aralan natin ay patungkol sa pagtatalaga ng ating mga sarili. Sa kung paano kinakailangan nating pagkatapos magsisi sa ating mga kasalanan, ay magkaroon ng pananampalataya na tayo ay tatanggapin muli ng ating Panginoon. Sapagkat hindi sapat ang pagsisisi na wala tayong pananampalataya. Hindi sapat na tayo ay basta magsisi lamang. Ngayon, pag-aaralan po natin ang walking in the newness of life. Paglakad sa bagong landas ng ating mga buhay. Sa pagsisimula ng ating youth speak, ay pinag-aralan natin kung gaano kinakailangan nating mga tao ang ating Panginoon. At kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung paano kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. At i-confess natin yung mga nagawa natin. Kung paano kinakailangan na pagkatapos natin magsisi, ay magtalaga ng ating mga buhay. Magkaroon ng pananampalataya at maniwala na tayo ay tatanggapin muli ng ating Panginoon. At sa gabing ito naman po ang ating pag-aaralan. So, nais kong simulan ang ating pag-aaral sa ating key text. Sabi sa mga taga-Roma, 6, talatang 4, na tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayong makalalakad sa panibagong buhay. So katulad ng ating Panginoon na siya ay namatay upang may pakita ang kaluwalhatian ng Diyos, ganun din po dapat tayo. Tayo ay dapat ding mamatay sapagkat tayo ay tagasunod ni Kristo. Sa ating lahat na nandito, sino po sa atin ang itinuturing ang kanyang sarili bilang mga Kristiyano? Pwede po mong itaas ang ating mga kamay? Kung sino sa atin ang tinuturing natin na tayo ay Kristiyano. Ngayon, alamin natin kung ano ba talaga yung gawain natin bilang mga Kristiyano. Ano po? So, Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang basta paniniwala kay Kristo. Hindi lamang basta paniniwala kay Jesucristo. Ito ay patungkol sa kung paano tayong magiging katulad ni Kristo. Dapat dahil tayong lahat ay tagasunod ni Kristo, ibig sabihin nito na ang goal natin bilang mga Kristiyano ay maging katulad ni Kristo. So, katulad nga ng pinaalala sa atin ni Paul dito sa talatang ating binasa na kinakailangan na maging kaisa tayo sa gawain ni Kristo. Kung ang ating Master, kung ang ating Panginoon ay namatay upang maipakita ang kaluwalhatian ng Ama, ganun din dapat tayo bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ni Jesus, na mamatay din tayo sa ating mga sarili. Pero, ano nga ba yung ibig sabihin nitong pagkamatay na ito? Ano po? So, pag-aaralan natin ito. Ito ay patungkol sa kung paano tayo magbabago, kung paano natin matatransform ang ating mga buhay, magmula sa paggawa ng mga kasalanan hanggang sa araw-araw nating proseso ng buhay na kung saan nababago natin ang ating mga sarili, hindi nang dahil sa ating mga lakas, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. So, sabi sa ikalawang mga taga-Korinto, 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So, kung tayo, di ba nga sabi natin kanina na tayo ay tinuturing natin ang ating mga sarili bilang Kristiyano. Dapat po na tayo ay maging bagong nilalang na sapagkat inangkin natin ang ating mga sarili na tayo ay na kay Kristo. So, mga dating mga bagay na ginagawa natin, halimbawa sa ating mga bata, sa ating mga kapwa ko kabataan, na kung dati, dahil busy tayo sa pagsiselfone, ay kapag inutusan tayo ni mama na maghugas ng plato, ay ang sagot natin ay mamaya na. Ngayon, kung tayo ay magiging tagasunod na ni Kristo,
susundin na kagad natin yung utos ni Mama. Kung dati tayo ay nangungupit pa kay Mama na akala natin 5 lang, 10, na akala natin maliit na bagay lang kasi, di ba? Gasino lang naman yung mabibili natin sa baryang yun. Pero tandaan po natin na ang kasalanan sa mata ng Diyos, hindi tumitingin ang Diyos sa kung gaano kaliit o kalaki yung nagawa nating kasalanan. Ano po, kahit pag gaano kaliit ang ating kinuha kay Mama o kay Papa, na akala natin ay wala lang, sa mata ng Diyos, ito ay katulad din ng pagnanakaw ng malaking halaga. Katulad na lamang ng pagsunod sa ating mga magulang na akala natin simpleng paghuhugas lamang ng mga plato, simpleng paglalaba ng ating mga pananamit, o yung mga simpleng utos lang ni Mama na makikiabot ng ganito, ng ganyan, pagtimpla mo nga ako, magsayang ka nga, magluto ka ng ulam. Itong mga bagay na ito ay parang simple lang na kung tatanggihan natin ay wala lang sa atin. Pero kapag po tayo ay naging na kay Kristo na, dapat na ang mga bagay na nakalipas ay magbago at tayo ay maging bagong mga tao. Kung tayo ay na kay Kristo, ang ating mga isip ay nakatuon sa Kanya at ang ating mga pinakamatamis na pagninilay ay tungkol sa Kanya. Ano nga ba yung pagninilay? Ito yung pag-meditate natin sa salita ng Diyos. Ano po? Yung mga times na parang sobrang tahimik ng ating paligid at parang kahit tayo gusto natin na tahimik lang, try mo natin na bitawan ang ating mga cellphone, pumunta sa isang napakatahimik na lugar at tayo ay umupo po doon. Namnamin natin yung katahimikan ng paligid na wala tayong hawak-hawak na cellphone. Doon kung papasok yung napakaraming alaala, napakaraming nangyari sa ating mga buhay na maaari nating pagnilay-nilayan na maiaangkop din natin sa mga nababasa natin sa Biblia. So dapat, kung tayo ay na kay Kristo, ang ating mga pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay ay kasama siya. Lahat ng mayroon tayo at kung sino tayo ay inialay natin sa Kanya. Nais natin magtaglay ng Kanyang larawan, magpahayag ng Kanyang Espiritu, gawin ang Kanyang kalooban at magpasaya sa Kanya sa lahat ng mga bagay. Kung tayo ay nagnanais na maging tunay na Kristiyano, hindi lamang sa ating mga salita, ano po, kasi minsan, aminado tayo na tayo Kristiyano. Pero, ano po kaya sa tingin ng mga tao na nakapaligid sa atin, ang tingin po kaya nila sa atin ng mga Kristiyano? Sapagkat napakaraming pagkakakilanlan ng mga denominasyon o ng mga grupo, mga relihiyon. At madidistinguish natin o makikita natin kung sino ba talaga itong mga tao to. Madidistinguish po natin kung sino yung mga Muslim, tama, sa pamamagitan ng kanilang mga damit. Madidistinguish natin yung mga Mormons, yung mga long sleeve na puti at may kurbatang pula. Hindi po ba? Mormons yun. Paano po tayo ng mga Kristiyano? Paano po madidistinguish ng sanlibutan na tayo ay Kristiyano at tagasunod ni Kristo? Ito ay sa pamamagitan ng, ano po sabi dito? Ng pagtataglay ng Kanyang larawan. Ng pagpapahayag ng Kanyang Espiritu. Paano po natin may papahayag ang Espiritu ni Kristo? Sa pamamagitan po ng pagbabahagi at pagsasakabuhayan ng Kanyang mga salita. At dapat na ang lahat ng ating ginagawa ay ayon sa Kanyang kalooban. So, kamatayan ng dating pagkatao. Paano nga po ba itong pagkamatay na ito? Ito po ba ay pisikal? Mamamatay po ba tayo ng totoo? Tapos mabubuhay uli? So, sabi dito na, sabi sa mga taga-Kolosas 3:5, napatayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagsamba po ba sa Diyos-Diyosan ay yung mga rebulto lang? Meron pong mas malalim na kahulugan kung paano tayo nagkakaroon ng Diyos-Diyosan na hindi po natin namamalayan. Kapag meron tayong isang bagay na pinagtutuunan natin ng mas mahabang oras kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaysa sa pagsisilbi sa ating kapwa,
ayun po ay pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Halimbawa na lamang, kung tayo po ay mga Kristiyano, siguro po meron tayong mga Bible sa ating mga cellphone, di ba? Kasi tayo ay nasa digital world. So, lahat tayo ay merong mga gadget, ay mga cellphone. At hindi na natin madalas kinakailangan yung physical Bible. Dahil nga, parang inaaalikabuhan ka na lang sa bahay dahil lagi naman cellphone yung gamit natin. Pero, meron po akong tanong sa inyo. Baka po, pati sa cellphone natin ay naaalikabuhan na rin yung mga Bible apps natin. Ilang oras tayong gumugugol ng pagsa-cellphone na tayo ay nagdo-doom scrolling lamang. Ano ba yung doom scrolling? Yung mga scroll ka lang. Yung tingin-tingin ka lang ng mga reels, ng mga newsfeed. Ilang oras yung ginugugol natin doon. Ikukumpara natin yung ilang oras na binuksan natin yung Bible app na meron tayo sa cellphone. Lahat po tayo ay guilty dito. Ano po? At ito ay isang form ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Hindi dahil merong rebulto dyan sa harapan, yun ay Diyos-Diyosan, kundi kung ano yung mas pinili natin, kung tayo ba ay pumili ng mapagbibigyan natin ng kalwalatian ng Diyos, o mas mapapaligaya natin yung ating mga sarili. So, sabi po sa Lucas 9, talatang 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Ngayon, isa po itong way ng pagkamatay sa ating mga sarili. Kapag tinanggihan natin yung ating sariling kalooban, at sinunod natin yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin ito, atin po pinatay yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, may mga bagay na tayong mga matatanda na, mga kabataan na nasa tamang edad na nalalaman natin kung ano yung tama at mali. Tama? Alam po natin kung ano yung tama at mali. Maliban na lamang sa mga sanggol, kasi wala pa naman silang pagkakaalam kung ano ba talaga yung tama at mali. O yung sa mga bata na bago pa lamang lumalaki. Ngayon, tayong mga kabataan, tayong mga magulang, yung mga lolo't lola natin, alam po natin ang mga tama at mali. At nasa atin po kung ano yung pipiliin natin. Pipiliin ba natin yung makapagpapasaya sa atin? O pipiliin natin yung makapagpapalugod sa ating Panginoon? So, kinakailangan na itanggi natin ang ating mga sarili. Ano po? At sumunod sa ating Panginoon. So, walang ebidensya ng tunay na pagsisisi maliban kung ito'y nagdudulot ng pagbabago. Ngayon, halimbawa, meron tayong kaibigan na nangutang sa atin at hindi siya nakapagbayad. Humingi siya ng sorry sa iyo. Papatawarin po ba natin? Siyempre, papatawarin natin kasi first offense pa lang naman. Pero halimbawa, umutang uli itong taong to. Tapos hindi uli nagbayad. Tapos nag-sorry uli sa atin. Papatawarin po kaya uli natin? Halimbawa, umutang uli ng umutang. Di ba? Kinakailangan na sa paghingi ng tawad, kinakailangan na makitaan tayo ng pagbabago because this is the sincerest way. Ito yung pinaka-sincere na pamamaraan ng paghingi ng tawad. Yung makikitaan ka ng pagbabago. Para mas ganahan sa iyo yung tao na magpautang sa iyo. O kaya naman, para mas makita ng tao na hindi mo na uli gagawin yung bagay na ginawa mo. Pero alam niyo po ba kung gaano kabuti at kamapagmahal ng ating Diyos? Sino po sa atin dito ang kapag humingi ng tawad sa Panginoon, hindi niya na uli ginawa? Halimbawa na lang, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako kasi nakapagsinungaling ako kay Mama. Kasi nakakupit ako kay Mama. Kasi hindi ko sinunod yung utos ni Mama. Pagka tapos ng panalangin na yon, hindi po ba natin nagawa na uli yung kasalanan na yun? Hindi na po ba tayo kailanman nagsinungaling? Hindi na po ba tayo kailanman nilabag yung utos ni Mama? Ang bawat isa sa atin ay napakaraming nagagawang mga kamalian sa ating buhay.
alam niyo po ba, o alam po ba natin na ang utos ng Diyos ay nagiging refleksyon ng kanyang karakter? At kung atin itong lalabagin, nilabag din natin o hindi tayo nakikiisa sa karakter ng Diyos. At kinakailangan na sa ating mga tao, makita yung pagbabago. Sapagkat dito makikita ng Diyos kung tayo ba ay tunay na sumusunod sa Kanya. So, ang paglakad sa panibagong yugto ng ating mga buhay ay nangangahulugan ng hindi lamang isang beses na desisyon. Ito po ay araw-araw na pagpili sa pagbabago. Kasi halimbawa, pinili nating magbago ngayon, tas bukas hindi na tayo magbabago. Tas bukas uli, piliin na lang uli nating magbago. Tapos hindi na uli natin piliin. Hindi po nakikita yung consistency sa atin. Kailangan kung tayo ay nag-decide na magbabago na ako sa araw na ito, kailangan natin magbago. Pero, kung tayo po ay nadapa, huwag po natin hayaan ang ating mga sarili na nandyan lamang na nakadapa. Nandyan po palagi ang ating Panginoon, handa tayong tulungan. Kaya nga, ganun tayo kamahal ng Diyos. Na sa tuwing tayo nadadapa, sa tuwing tayo ay natatapilok, nandyan po siya, handang tumulong sa atin upang tayo ay muling itayo. At sinasabi pa dito na kinakailangan na mamatay tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero hindi ito magiging madali para sa atin. Kaya nga nandyan palagi yung ehemplo ni Kristo. Ano po? And paano natin makikita yung ehemplo ni Kristo? Ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga ginawa sa Biblia. So kung tayo ay i-connect natin yung ating mga sarili sa ating pag-aaral sa gabing ito, kailangan natin itanggi yung ating mga sarili. Kasi di ba sa sanlibutan, may mga nagsasabi na, sige lang, follow yourself. Kung ano yung gusto mong gawin. So wala ka naman tinatapakan tao, gawin mo lang. Pero hindi yun yung gusto ng Diyos. Sabi ng Panginoon, itanggi natin ang ating mga sarili. Sabi pa nga ng iba na, follow your dreams. Sundan mo lang kung ano yung pangarap mo sa buhay. Pero anong sabi ni Kristo? Come, follow me. Sundan po natin si Kristo at hindi yung ating mga sarili. So, paglakad araw-araw sa pagbabago. Ano po? Ito yung sinasabi ko kanina na kung tayo ay nagtatalaga ng ating mga sarili, dapat araw-araw nating pinipili ang pagbabago. Hindi sa araw na ito lamang, kundi araw-araw bilang mga Kristiyano. Sabi mo sa mga taga-Efeso 4, talatang 22 hanggang 24, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kinakailangan na ang bawat isa sa atin iwan yung ating mga dating sarili. Iwan yung mga dati nating gawain na sumama ng sumama dahil sa pandaraya ng kaaway natin dito sa sanlibutan. Sino ba yung kaaway natin? Sino yung greatest na enemy ng mga Kristiyano? Ito si Satan. Ano po? At napakarami niyang tentasyon para sa atin sapagkat kilala niya tayong lahat. Dahil ang goal ni Satan, tayong lahat ay makasama niya sa kaparusahan. Kaya nga tinatawagan tayo ng Diyos na magsialis tayo sa mga dati nating pamumuhay. Tayo ay mga bihis ng pagkatao na naaayon sa kalooban ng Diyos, naaayon sa kanyang katotohanan. Sapagkat sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sabi sa mga taga-Galatia 5:16. Kung ano man yung kagustuhan ng ating mga sarili, halimbawa, Sabado nights, gabi ngayon, tapos walang pasok bukas, magiinom ako. Ano po, yun yung sa sanlibutan eh. Pero sabi nga dito na tayo ay magsilakad na naaayon sa Espiritu ng Diyos at hindi naaayon sa ating mga sarili. So, kung ano man yung mga kagustuhan natin na alam nating masama para sa atin, sa ating mga sarili, physically and spiritually, ano po yung pipiliin natin? Lagi pong nasa atin yung pagpili, mga kapatid.
Sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng freedom of choice. Ano po, ayaw ng Diyos na maging parang robot tayo na kung ano yung sinabi niya, yun lang yung susundin natin kasi yun yung nakaprogram sa atin na sundin lahat ng sinasabi ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay tayo ay bukal sa loob natin yung pagsunod sa Kanya at hindi lang dahil yun yung sinabi niya o yun yung nakarecord na dapat natin gawin. So, ang mga bagay na dati nilang kinamumuhian, sabi po ito ng isang manunulat na hinipo ng Banal na Espiritu ng Diyos na ang mga bagay na dati nilang kinamumuhian, ngayon ay kanilang minamahal. At ang mga bagay na dati nilang minamahal, ngayon ay kanilang kinamumuhian. Ang mga mayabang at mapagmalaki ay nagiging mapagpakumbaba at may mababang loob. Ang mga mapagmataas at magarbo ay nagiging seryoso at hindi palaban. Ang mga lasenggo ay nagiging matalino at ang mga malungong tao ay nagiging malinis. Ngayon, paano ba natin ipapaliwanag ito? Itong unang sentence na ang mga dating bagay na kinamumuhian nila, ngayon ay kanilang minamahal at ang mga minamahal nila dati ay ngayon kinamumuhian na nila. So kung dati, ayaw nating magsimba, ngayon, gustong-gusto na nating magsimba. Kung dati, gustong-gusto nating mag-inom kapag meron tayong free time, ngayon, kinamumuhian na natin sapagkat sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Ngayon, yung mga bagay na minamahal natin dati, yung mga kasalanan na chine-cherish natin, na kinakailangan nating matanggal sa ating mga sarili. Yun yung mga dapat nating kinamumuhian na. Dahil tayo ay mga bagong nilalang na kay Kristo. Dapat lamang po na tayo bilang mga Kristiyano ay mahalin natin yung mga dating kinamumuhian natin. Ito yung mga Bible study, fellowship, yung mga ganitong gathering na pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Ito yung mga bagay na dapat nating minamahal bilang mga Kristiyano. Sapagkat ang paglalakad sa panibagong yugto ng ating mga buhay ay hindi lamang basta-basta. Ito ay nangangailangan ng tulong ng ating Panginoon. Meron tayong mga katanungan ngayon. Paano na lang kung pumatok o nagbigay ng panibagong pagsubok o temptasyon sa atin? Ano yung gagawin natin? Tayo ba ay mahuhulog na lamang muli sa temptasyon dahil wala namang nakakakita sa atin? Dahil wala naman si kapatid na magsasaway sa atin? Mas pipiliin po ba natin na sundin yung pita ng laman kaysa sa kalooban ng Diyos sapagkat walang nakakakita sa atin? Pakatandaan po nating lahat na kahit na walang tao sa paligid natin na kilala tayo, sa paggawa natin ng kasalanan, nandyan po palagi ang Diyos. Kitang-kita niya kung ano yung ginagawa natin. Ano po? So, sa panahon natin ngayon na grabe na yung na nabubuhay tayo sa social media sapagkat nandun na yung balita, nandun na yung mga information. Ano po? Halimbawa, meron tayong sa school, may assignments tayo. Nandun lahat ng data na kinakailangan natin. Ngayon, paano tayo magiging consistent sa pagsunod sa Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng paglalaan natin o pagtatalaga natin sa ating mga sarili sa Diyos. So, kinakailangan, bilang tayo ay lumalakad na sa panibagong landas na ating tatahakin, katulad nga ng sabi sa ating kanta, na dapat magkaroon tayo ng buhay na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ito ay isa sa pinaka-essential, pinaka-kinakailangan natin bilang mga Kristiyano sapagkat hindi lang dapat tayo makapagbahagi ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita, kundi sa pamamagitan ng liwanag na makikita ng mga tao sa kung anong klaseng pamumuhay meron tayo. So sabi sa Titus 2 verses 11 to 12, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ito ay hindi lamang para sa mga Kristiyano. Ano po? Ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito.
Kailan daw po dapat tayo mamuhay ng may pagpipigil? Dapat ba kahapon? O kailangan pa sa susunod na buwan pa? Ang sabi po dito, sa kasalukuyan. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, sa oras na ito, nasa atin po yung pagpili. Kung ano yung pipiliin natin. Kung pipiliin ba natin maging mapagpigil, maging matuwid, at maging banal sa harap ng Diyos, o pipiliin natin mabuhay pa din sa dati nating pamumuhay. So, sayo sa mga taga-Galacia, 5:22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan o kahinahunan, at pagpipigil. At sabi din sa isang sulat, ang mga nagiging bagong nilalang kay Kristo Jesus ay nagbubunga ng mga bunga ng Espiritu. Ngayon, kung tayo ay magiging bagong nilalang kay Kristo, kinakailangan na magkaroon tayo ng pag-ibig, ng kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabaitan, kabutihang loob, pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagpipigil sa ating mga sarili. Ngayon, ang bawat isa sa atin ay palagi nang naririnig kung ano yung pag-ibig. Pero ano nga ba yung pag-ibig na gustong makita sa atin ng Diyos? Ito ba ay yung pagmamahal na sa opposite sex natin? O ito yung pagmamahal na walang pinipili? Yung pagmamahal na mamahalin natin yung ating kapwa na katulad sa pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kahit pag-ano sila kadungis, kahit pag-ano sila, hindi sila nakapag-aral. Ang ninanais ng Diyos ay makita sa atin yung kanyang refleksyon. Paano natin may papakita yung refleksyon ni Kristo? Sa pagpapakita ng banal na pamumuhay. Sa pagkakaroon ng kabutihan, ng pagpapakumbaba, kaamuan, ang pinakamahirap na makultivate. Kailangan lagi tayong maamo kahit na sinisigawan tayo. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon, ng mensahe na ito, upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaalaman kung paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. So sabi sa mga taga-Galacia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ngayon, ito po yung sentro ng mensahe ng Biblia. Kung sino man po ang nakakaalam sa atin ng John 3:16, ito po yung mensahe na kung sino man sa atin ang manampalataya sa nag-alay ng kanyang buhay, which is si Jesus Christ, at maniwala na sa pamamagitan niya tayo ay maliligtas, ay hindi po tayo makakaranas ng kaparusahan na magiging sanhi ng ating pagkamatay. Ano po? So, dapat tayo bilang mga Kristiyano, ang mabuhay sa atin ay si Kristo. So, dapat meron tayong pagmamahal ni Kristo. Dapat meron tayong dependent na katulad ng pagiging dependent ni Kristo sa kanyang Ama. Kailangan na magkaroon tayo ng pagmamahal natin sa ating kapwa at sa Diyos. Sabi pa nga sa mga taga-Roma, 6:11, na gayon din naman kayo, ibilang ninyo kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kailangan tayong lahat ay mamatay na sa paggawa ng kasalanan. At ito ay hindi po magiging madali. Ano po, sapagkat tayong mga tao ay napakarami nating kahinaan. Napakarami nating mga bagay na hindi natin agad-agad napapalagumpayan. Pero kaya nga po nandyan ang ating Panginoon para tumulong sa atin. Hindi naman tayo makikipagbaka sa labanan na ito ng mag-isa. Palagi po sana nating isipin na nandyan po palagi yung ating Panginoon, handang tumulong sa atin. So kapag tayo ay lalakad na sa panibagong yugto, sa panibagong landas, kailangan na ang bawat isa sa atin ay magliwanag sa ating paligid. Paano yung pagliliwanag nga po ulit? Sa pamamagitan ng pagpapakita
ng karakter ng ating Panginoon. Hindi para sa ating sariling fame o kasikatan, ngunit para may reflect o may pakita yung kalwalatian ng Diyos. Katulad din naman ng pagpapakita ni Kristo ng kalwalatian ng kanyang Ama. At sa pamamagitan po ng pagbabago sa ating mga buhay, magkakaroon tayo ng mensahe. Kung dati nakikita ng mga kapitbahay natin na tayo nagiinom, tayo naninigarilyo, tayo nasa bingguhan, tayo nagsusugal, at isang beses, hindi na natin ginawa yun. Isang napakalaking mensahe at impact po ito sa ating sa mga tao na nakapaligid sa atin. Hindi na umiinom si ganito Hindi na naninigarilyo si Jo Maria. Hindi na siya pumupunta sa mga bagay na o lugar na makakapagdulot sa kanya na gumawa ng kasalanan. So sa pamamagitan po ng pagbabago, makapagpapakita po tayo ng liwanag at mensahe sa mga tao. Ito ay isang malakas na testimonya para sa mga tao na magpapakita na si Kristo ay tunay. At may re-reveal natin siya sa pamamagitan ng ating mga karakter. At sa panahon natin ito, na ang mundo ay sobrang dilim at punong-puno ng pagkukompromiso, punong-puno ng kalituhan, kaguluhan. Ngunit, alam niyo po ba na sa kadiliman, ang kakarungot o sobrang liit na liwanag ay makikita at makikita? So, wag po nating isipin na mag-isa lang ako sa lugar na ito na punong-puno ng kasalanan. Sapagkat kung tayo po bilang mga Kristiyano ay magliliwanag sa pamamagitan ng pagsasakabuhayan natin ng karakter ng ating Panginoon, ay magiging malaking mensahe po ito sa sanlibutan. So katulad na nga lang po ng mga apostol o mga disipulo ni Kristo noon, na sila ay maiinitin ng ulo, napakabilis magalit, pero sa pamamagitan ng pagsunod nila kay Kristo, sila ay unti-unting nabago. Ang mga dating ginagawa nila, hindi na nila ginagawa. Sapagkat nakita nila na hindi ito kalooban ng Diyos. So, ganun din po tayo. Ang bawat isa sa atin ay disipulo ni Kristo. Sapagkat aminado tayo sa ating mga sarili na tayo mga Kristiyano. At sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Kristo, tayong lahat po ay mababago. So, meron tayong mga ilang katanungan dito, mga kapatid. Patuloy ba nating panghahawakan ang dati nating mga sarili sa paggawa ng kasalanan, sa hindi pagsunod sa utos ni Mama, sa mga dating lakad na ginagawa natin na alam natin sa ating mga sarili na hindi ito makapagbibigay ng kalwalatian sa Diyos? O ating iiwanan ang dati nating mga lakad at susunod ng buong puso sa kalooban ng Diyos? Sabi ko nga po kanina, mga kapatid, na ang Diyos, binigyan niya po tayo ng freedom of choice. So meron tayong malayang pagpili. Kaya nga, sabi sa Deuteronomio 30, talatang 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin niyo ang buhay. Para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ngayon, pinapipili po tayo ng Diyos. Pero nagsasuggest po ang Panginoon sa atin. Palagi po nating piliin ang buhay. At sa pamamagitan po ng pagsunod natin kay Kristo, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga karakter, sa pagtingin natin palagi sa ating Panginoon, natin mapipili ang buhay. Ngayon mga kapatid, magandang gabi po at nawa ang bawat isa sa atin ay magtalaga ng ating mga sarili at lumakad sa panibagong landas na inilatag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang tulong. Ganda gabi po sa ating lahat.